Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Kat, ang inyong guro sa araw na ito. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pangangalaga sa ating kapaligiran. Ano nga ba ang mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating kapaligiran? Halika, samahan niyo ako. Alamin natin ang mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Pagmasdan mga bata ang larawan na nasa likuran ko. Anong inyong nakikita? Tama! Ito ay kagubatan na halos putol na ang mga puno. Ito naman, ano ang inyong napapansin? Tama! Ito ay dagat na punong-puno ng mga basura. Nakakalungkot isipin. Pero alam nyo ba mga bata na ang isang katulad mo ay maaaring makatulong upang mapanatili natin ang kalinisan ng ating kapaligiran? Mga paraan upang mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Una, paglilinis ng paligid. Panatilihin nating malinis ang ating paligid. Sa simpleng pagpupulot ng kalat ay makatutulong ka upang maging malinis ang ating kapaligiran. Pangalawa, pagtatanim ng halaman. Ang pagtatanim ng puno ay isang magandang hakbang upang mapalitan natin ang mga punong nawawala. Sa paraan ng pagpapalit ng nawawalang puno, ay mapapanatili natin ang kagandahan ng ating kagubatan. Pangatlo, pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Huwag tayong magtapon ng basura kung saan-saan, lalo na sa mga kanal, ilog, dagat o anumang yamang tubig. Nagiging sanhi ito ng pagbaha dahil bumabara ang mga basura na itinapon natin. Pang-apat, ihiwalay ang basurang nabubulok at di nabubulok. Ugaliin nating paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Nang sa ganon ay makatulong tayo sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Ayan! Natutunan na natin ang mga paraan upang mapanatili natin ang kalinisan ng ating kapaligiran. Ngayon naman, ating alamin ang mga uri ng basura sa ating kapaligiran. May mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Mga basurang hindi nabubulok. Ito ay mga basurang hindi agad-agad nabubulok o nasisira sa natural na proseso. Ito ang mga halimbawa ng mga basurang hindi nabubulok. Papel o karton, lata, babasaging bote, plastic na bote, bakal. Ito naman ang mga halimbawa ng mga basurang nabubulok. Tuyong dahon, balat ng prutas, tirang pagkain, at tinik ng isda. Ayan! Ngayon naman ay natutunan na natin ang mga uri ng basura. Siguraduhing paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Tingnan nga natin kung talagang natandaan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Isulat ang N kung ang mga larawan ay nabubulok. At DN naman kung ang mga larawan ay hindi nabubulok. Karton o papel, di nabubulok. Balat ng prutas, nabubulok. Tirang pagkain, nabubulok. Lata, di nabubulok. Tuyong dahon, nabubulok. Babasaging bote, di nabubulok. Bakal, di nabubulok. Lata, di nabubulok. Mahusay! Ngayon, kayang-kaya mo nang paghiwalayin ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Mga bata, palaging tatandaan, panatilihing malinis ang ating kapaligiran. O paano? Hanggang sa muli nating pag-aaral. Paalam!